Ipinapaalam din po sa lahat na simula sa buwan ng January, ang mga misa tuwing Lunes hanggang Sabado ng umaga ay magiging 6:30 a.m. sa halip na 6 a.m. at tuwing Martes na magiging 6:30 p.m. sa halip na alas 6 ng gabi. Sa January 5 ay ipagdiriwang ang Epiphany of the Lord. Iniimbitahan po ang lahat na magdala ng tiyok at tubig para po sa pagbabasbas. Sa January 6 hanggang January 8, ganap na 6:30 p.m. ay magkakaroon po tayo ng Triduum Mass para kay Nazareno. January 9, Fiesta ng Nazareno, ay mayroon pong misa sa ganap na 6:30 ng umaga at 6:30 ng gabi. Susundan po ng procession pagkatapos ng misa. Inaanyayahan din po ang lahat sa gaganaping animation na ihahandog ng ating San Agustin Chapel Youth Ministry pagkatapos po ng misa. Antabayanan lamang po ang iba pang mga announcements sa ating Facebook page. Maraming salamat po sa inyong suporta. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ang misa po natin ay naalay para sa mga sponsor, Erlina Vinson and family, Edna Lantano and family, Jose Edwin Benicio and family. Panalangin para sa pasasalamat ni na Lina Ottohan, Salvacion Ramirez, Lindon Coronacion, Zambrano family, Mr. and Mrs. Melinda Turan, Belza and Estadio family. Panalangin para sa kaluluwa ni na Edelberto, Gregoria, Armando, Ricardo, at sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Magandang gabi mga kapatid. Magsiluhod po tayo at ating pong nasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pag-unlad ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kami kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Pagsitayo po tayo.
Ngayon ay dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos, at ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Godfrey Bondok. Sabayan natin ang koro sa Katawi. Tayo'y nagpatipon-tipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, buong pakumbaba tayong umarap sa Panginoon. Aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa napakabanal na pagdiriwang. Lahat tayo inaamin ko sa mga pangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid. Dalawa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Oh,
Ialay po natin ang banal na misang ito bilang pasasalamat sa nakaraang taon ng mga pagsubok, pagpapahalaga sa pamilya, at ihanda rin natin ang ating mga sarili para sa susunod na taon. Ialay natin ang bawat intensyon sa misang ito at pagdasalin natin ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo ng mga minamahal natin na hindi na natin makakasama pa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamamagitan ng iyong anak na sinilang niya para sa amin upang kami mabuhay kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang napakagandang panalangin sa unang pagbasa ay ginamit ng mga pari sa lumang tipan upang basbasan ang sambayanan ng Diyos. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng mga ginang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbibindisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbibindisyon sa mga Israelita at pagpapalaan ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. O Diyos, pagpalain kami kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan. Upang sa daigdig, mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Pagdating ng takdang panahon, naging tao ang anak ng Diyos. Si Maria ang pinagmulan ng pagkatao ni Jesus, ang siyang kadakilaan ng sangkatauhan. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y magbibilang ng mga anak ng Diyos. Upang ipakilala kayo ng mga anak ng Diyos, pinagkalooban na tayo ng Espiritu ng kanyang anak na tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya hindi ka na alitin, kundi anak. Sapagkat, anak, ikaw ay panakapana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem. At nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya sinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay nito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis sa mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila. At nakita na ayon yun sa balita ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw ay inuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihim. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo na po ang lahat. Sa pagdiriwang po natin ang kapistahan ng mahal na ina ni Jesus at sa pagtatapos ng bagong taon, may ilan lamang na paalala sa atin. 5 lang po. Huwag po kayong mag-alala, hindi po tayo aabutin dito ng 12 o'clock. Makapagpaputok na po kayo, tapos yung mga niluto yung spaghetti at saka carbonara, pwede nyo nang ipabalot mamaya. Number 1, huwag niyo pong intindihin ang mga bagay-bagay. Yan ang unang pabaon sa atin sa darating na taon. Pagkain, damit, tirahan, kuryente, tubig. Yan, mga pangangailangan yan. Wi-Fi, load, kagustuhan yan, mall, fancy restaurant, etc., etc. Alam niyo po ba, kapag hindi natin iniintindi ang mga concerns natin sa buhay, tumatatag tayo sa pagmamahal. Nakikita natin yung mga tao sa paligid natin na wow, amazing. Mahal na mahal natin sila. Napapahalagahan natin sila. Kaya nga po, yung mga 27% ng mga Pilipino ngayon, stress pa rin. Dahil ito yung mga bilang din noong panahon ng pandemic, kapareho pa rin ng bilang. Hindi natin maiwasan mag-alala sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Na kapag namatay tayo mamaya, ay huwag naman sana muna, o huwag naman sana masabugan ng boga, ayan, sa tabi, lalakas ang pasabo pala, o ayan, may torotot na. Hindi na natin kailangan kasi kasunin pa. Hayaan po natin yung mga mag-anak natin ang mga problema. Dati ngayon, pagkakatapusan ng bagong taon, ang ginagawa ko, sinasangkap ko na yung mga nanalo sa loto. Bakit? May 5 akong notebook. 642, 645, 649, 655, at saka, alam na yun. Tinitingnan ko lang, 658. 5 notebook ko kasi buong taon, binilang ko na yan. Hindi pa rin ako tumama. Kasi paano? Sila lang din nakakaalam ng mga nanalo. Kasi gusto ko yung lumaman ako eh. Ang looking forward ako sa pera. Pera. Ay nako, katapusan na ng mundo, hindi ka pa yung mayaman. Kasi hindi ka nagtatrabaho ng mahusay. Onti-onti na lang ang pera mo, pinagsusugal mo, hindi ka tayo marunong mag-ipon mga Pilipino. Kaya ngayon, tulala tayo pagka Pasko, pagka bagong taon nga. Wala tayong panghanda, wala tayong paggala sa mga bata. Hindi natin sila mabilan ng Jollibee. Ng McDo para pantay. Number 2, paalala. Pagsisihan at talikuran ng mga kasalanan. Paulit-ulit nga tayo nagkakasala. Paglabas natin dito, magkakasala po tayo. Ang inapaalala ng simbahan, kung tayo makasalanan, lumapit sa Diyos. Kaya paalala ko yung mga nag-live-in, civilly married, hindi kasal sa simbahan, mga homosexual, lapit sa simbahan. Kahit buwan-buwan ka magkumpisat,
ang gusto ng Panginoon, yung patuloy na nakikipag-ugnayan sa'yo. Pero at that point, pigilan mo naman din naman yung sarili mo. Pigilan din naman. Dahil ang gusto ng Diyos, yung kalinisan natin eh. Ito yung ma-offer natin sa Diyos bukod sa mga problema natin sa mga buhay. Hindi ko mausap sa akin siman eh. Father, ayoko magkumpisal. Sabi ko, okay. Sabi ko, kung ayaw mo, hindi mo ako masisisi eh. Kasi yung asawa ko, nagtatrabaho ko sa ibang bansa, nag-asawa ng iba. Lahat ng sweldo ko, ibinibigay ko sa kanya. Ganun ako ka-grateful. Kaya ngayon, kung pupuntahin mo ko sa simbahan, huwag muna. Kasi hindi ko pa nga kaya magpatawad nung nanloko sa akin. Hindi ko siya masisisi, pero binlesan ko siya. Kasi buong tatagsan lumalapit at nagsasabi sa akin ng mga problema niya sa buhay. Eh, ano na may asawa mo, di ba? Niloko ka na. Eh, natundak pa siya ng iba. O, paano ba naman yun? We live simply. We live chaste. Di ba? Huwag ka na maghanap ng iba para na lang sa mga anak mo. Tumulong ka sa mga kapuspalan. And that's the point. Ang unang kasalanan ng nating mga tao, alam niyo po ba kung ano? Galit din. Galit ako sa pamilya ko, galit ako sa nanay at tatay ko. Hindi tayo makapagpatawad. Kaya nga napakagaling natin sa farming. Kasi nagtatanim lagi tayo ng sama ng loob. Kaya kung hindi natin kaya, halimbawa, nagalit ka, kung hindi natin kaya magpatawad, at this point, galit ka. Tahimik ka muna. Kapag tapos na yung pag-uusap nyo, saka ka mag-bad-in. Yeah. Kung hindi ka naman nakapag-bad-in, palipasin mo muna. Palipasin mo ng ilang oras o ng ilang panahon, saka mo siya kausapin yung hindi na siya, galit. Diba? Number 3, magkaloob ng ayon sa nakakayanan natin. Eh, walang-wala ka na nga. Ano pang ibibigay mo? Eh, naman ibigay mo yung para sa pamilya mo. Siyempre, meron pa po tayong pamimilian. Service at prayer. Ito po yung pinakamahalaga, pero ayaw ng tao tumanggap ng minsan ng panalangin. Pinagdadasal kita. Oo, lagi ako nagpapamigay ng prayer booklet. Sabi ko, ipagdasal mo ako, mga paring mahihina. Para di makahanap ng ibang forever. Ayan. Pagdasal mo, Father, nasan yung cash? Cash mo dyan. Sanabi ko naman, prayer booklet ang pinamimigay namin. Hindi kami Banco de Oro na kapag pumatok sa kumbento, ay may papahiram ang pari. Para hindi kayo mag-away-away, lahat kayo ipagdadasal ko. Di ba? Yung mga kamag-anak natin na, nakaaway natin, di ba? Mas maganda pa nga minsan kausap natin yung mga aso, sasabihin natin, unfair, di ba? Chut! Good morning! Good morning! Kumusta ka na? Ang bait-bait mo, doggy-doggy! May mga vitamins pa yan. May mga, pa yan? Mga magagandang pagkain pa yan. May kulungan pa yan. Subukan mo yung anak mo, nagkulit, tapos, kanina pa tinuto sa cellphone ka ng cellphone. Meron pang hampas yan. O tas yung mga kabang-anak natin, nakaaway natin, pag tumawag yan, hindi ba makalinan ako ng panggamot ni, kapatid mo kasi na-operahan sa ganito. Ano sasagot natin? Kaya ba natin mag-offer katulad ng ginagawa natin sa mga hayop? Hindi. Kapag nagawa po natin yung tatlo na yan, generosity, repentance, at contentment, ibibigay sa atin ng Panginoon ang anumang hinihiling natin ayon sa kanyang kalooban. Tatlo lang ang hinihiling natin. Hindi na natin kailangan maglagay pa ng 12 prutas mamaya sa hapag natin. Kasi sino ba yung nagiging maswerte? Nagtitinda. Nagtitinda lang ang nagiging maswerte sa oras ng bagong taon. Eh kung sinundan natin yung payo ng simbahan, na huwag kang ma-stress, na magbalik loob ka. Kasi 10 taon ka nang hindi nagkukumpisal.
na magbigay ka kahit 5 piso mula sa puso sa mga pulubi. Hindi ka naman maghihirap dyan. Kita mo, ang ganda ng balik sa'yo dahil babalik sa'yo. Di ba sabi ng mga, babalik, siksik. Saliksikin mo rin naman yung gusto ng Panginoon. Huwag kang bang pabinggo-binggo dyan sa umupo sa bingguan, sa casino. Yung mga senior, 100 lang nasa casino. Nasa kasinohan na. May libre pa silang drinks doon. Umupo tayo sa simbahan. Sana laging bukas itong maganda ng chapel. Para every day, 30 minutes, nagdadasal po kayo dyan. Umuupo kayo dyan. Kailan kayo huling umupo dito na umiyak kayo? Nagpasalamat kayo. Humingi kayo ng tawad. Pinagdasal niyo yung sakit niyong kapitbahay. Kailan? Yun ang kailangan natin gawin. At palalimin natin lalo ang ating pananampalataya gaya ni Mama Mary. Dahil si Mama Mary ang modelo ng ating pananalangin. Paano po siya manalangin? Simple lang. Sa pamamagitan ng pagninilay lagi. Kaya po mahalaga yung katahimikan ng puso. Dahil kahit maingay ang paligid dito sa Taguig, kung tahimik na tahimik ang puso mo, kahit matulog ka, rest with the Lord, sasabihin niyo lang po, 7 o'clock ng gabi to 7:30, uupo ako kahit ako makatulog. Wala akong sasabihin sa Panginoon. I will stay with the Lord. That is enough. Magsimula po kayo 5 minuto muna. Tingnan ninyo ang ganda ng ibibigay sa iyo ng Panginoon. Okay po? Yun lang po ang aking homily para di po tayo abutan ng sabugan. O sigising na po yung mga natutulog. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin na lahat. Nagkatawang tao siya ng lamang Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, nilibing, nalaos sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mamuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula para dito at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayong araw ay tinakda ng Diyos bilang hudyat ng panibagong simula tungo sa kasaganahan at kapayapaan. Itaas natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at taimtim na manalangin. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Magsilbing gabay nawa ang simbahan tungo sa liwanag at kapayapaan ng tagapagligtas namin si Jesucristo at sa bulubig ng panalangin ng mahal na Birhen Maria. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maitaguyod nawa ng mga naninidihan sa ating pamahalaan ang kanilang magandang alikhain na may paggalang at pangangalaga sa mga karapatang ng tao. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maghari nawa ang kapayapaan at pag-asang hatid ng ating tagapagligtas sa bawat tahanan at pamayanan, lalong-lalo na ngayong taon ng pag-ibig. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maging instrumento nawa ng kapayapaan ang bawat isa upang tuluyang manaig ang pag-ibig, lalong-lalo na sa mga bansang nasa gitna ng yugao at naglalakad at Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. tuluyan nawang mapayapa ang mga kapatid natin yumao
Masigalang nawalita ang liwanag at mukha ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, libigin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansarili kahilingan. Manalangin kami. Ama ng kapayapaan, libigin mo kami. Ama namin, batid mo ang aming pag-iral dito sa mundo. Tulungan mo kaming ipalaganap ang iyong kapayapaan upang ang maayon namin ang aming pamumuhay sa iyong magandang kalooban. Iniilig namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Inaanyayahan po ang lahat ng magbibigay ng kaloob o balik-handog na pumila sa gitna para sa pag-aalay. We sing, oh Lord, mighty and free, take all glory, thy Magsilayo na po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ay paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sabay na niyang panahon. Ama namin lumikha sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ang tanan. Sa dakilang kapistahan nito ni Maria na ina ng anak mong Diyos na totoo, may pagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin kami sa kaganapan nito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming magapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang namin ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isubo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang sinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalamitan, kami ay nagbubulgi sa iyong dalakilaan. Santo, Santo, Dios
Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang paglubog ng araw maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, sinasama namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob nito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan ng dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabi pinagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay lumikhain, sa ay inihain, bilang magkain itong ibrasa sa lugar natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin ay nagligtas daily ng kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon aming inaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain na ito. Tumayan mo at ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pakipagkasundo sa iyo. Lobin mong kaming magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kay isa ng ina ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose ng kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol, mga martir, ni San Agustin, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispong si Milo ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang kahilingan ng iyong angkan na ngayon ay tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumaon at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaniningang walang maliw sapagkat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan
ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ng ating Panginoon at Diyos na si Jesucristo, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tumayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sumayo rin. Yung mga batang may kasamang magulang, ito na yung pagkakataon nyo para pasalamatan yung mga nanay at sinapapa nyo sa mga sakripisyo nila para sa inyo. Yakapin sila, halikan sila, yung mga mag-asawa ko. This is your time to show your love and sweetness to your loving wife and your
good example ng husband. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang tingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita ko lamang ay gagaling na ako.
sa ating lahat, mga katalastas. Sa January 1, 2025, New Year's Day, ang misa lamang po sa ating parokya, St. Andrew, Pasay Parish, ay sa ganap na 6:30 ng gabi. Wala pong misa sa umaga. Ipinapaalam din po sa lahat na simula sa buwan ng January, ang mga misa tuwing Lunes hanggang Sabado ng umaga ay magiging 6:30 a.m. sa halip na 6 a.m. at tuwing Martes na magiging 6:30 p.m. sa halip na 6 p.m. January 5 ay magdiriwang ang Epiphany of the Lord. Iniimbitahan po ang lahat na magdala ng tiyok at tubig para ito ay mabasbasan. Sa January 6 hanggang January 8, ganap na 6:30 p.m. ay magkakaroon po ng Triduo Mass para kay Nazareno. January 9, Fiesta ng Nazareno, ay mayroon pong misa sa ganap na 6:30 ng umaga at 6:30 ng gabi. Susundan po ng procession pagkatapos ng misa sa gabi. Inaanyayahan din po ang lahat sa gaganaping animation na ihahandog ng ating San Agustin Chapel Youth Ministry pagkatapos po ng misa. Antabayanan lang po ang iba pang mga announcement sa ating Facebook page. Maraming salamat po sa inyong suporta. Magsilud po ang lahat at ating kasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang naghikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa naming masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng ating kapwa tungo kay Kristo, nang amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus, nang malugod ginawa naming pasanin ang mga krus sa araw-araw nang walang pag-aalinlangan. Tahimik po natin banggitin ang ating mga kahilingan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong kaunlakan, sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan. Ni Apostol San Andres, na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Andres, magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan, kaming nagsalo-salo sa piling na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maibiging Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa, humayo kayo, patuloy na gayahin ang Birhen Maria. Salamat sa Diyos. Kita
Magandang gabi po sa lahat. Wala po muna po maalis dahil meron pong hinahandog na sayo ang ating St. Augustine Youth Ministry para sa bagong taon na ito. Halika po, panoorin po natin sila. Thank you.